Tumitindi mga tol 'no, ito ay, nangyayari ngayon sa Pilipinas 'no. Kasabay ng bagong Pilipinas Kick-Off Rally nitong linggo, nitong, Sunday lang, kahapon, Sunday, January 28 mga tol, 29 ngayon, eh. Nagsagawa rin ng prayer rally ang kampo ng mga Duterte sa Davao City para tuligsain 'no, yung isinusulong na People's Initiative Campaign para sa charter change 'no. At, sabi ni speaker hindi daw siya nasa likod nun. 'Di ba? Tulad nga ng sinabi natin mga tol, hindi tayo pro Marcos, 'di tayo pro Duterte. Ay, makikinig at manonood tayo sa mga balita ngayon at ay magbibigay lamang ng reaction video. Ikaw, bilang Pilipino kung ikaw ang tatanungin mga tol, meron ka bang pinapanigan sa mga 'to o talagang dun ka lang sa gitna? Kasi pareho silang may ano, may, maganda at pareho silang may pangit na side 'no. So, ikaw bilang isang Pilipino, tinatanong kita tungkol sa bagay na 'yan. Comment ka lang 'no. So, panoorin natin 'to mga kapatid mula sa UNTV. Prayer Rally versus, People Initiative isinagawa ng mga Duterte sa Davao City. Ex-PRRD inakusahan si PBBM na drug user. Yun nga yung binigyan natin ng reaction video kanina 'no. Tuloy natin 'to. Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang tunay na motibo ng isinusulong na People's Initiative o PI campaign ay upang mapanatili ang mga Marcos sa kapangyarihan. At, sinasabi nila 'yan na may history na daw kasi ang Marcos 'no. Sinasabi 'yan ng iba mga kapatid, mga ibang napanood nating vlogger. Kilala natin ng mga Marcos may history 'yan na 'pag naupo sila sa posisyon gusto nila manatili na diyan. 'Di ba katulad nung nangyari dun sa tatay 'di ba? 20 years siyang naupo dun. 'Yun ang, sinasabi ng, mga kalaban din ni PBBM. Kasi mga tol, yung unity team na matinding, kalaban talaga ng, kalaban nila dati nung eleksyon, which is ang, Dilawan, Pinklawan kung tawagin. Nagsanib puwersa yung dalawang malakas na puwersa 'di ba? Duterte saka Marcos, dalawang malakas 'yan, eh, nagsanib. Ngayon nagtagumpay na yung mga kalaban, nagiba na nila mga tol. Naglalaban na ngayon 'tong dalawang panig na 'to. Ngayon, may pagkakataon sila para pumasok. Hindi yung pinklawan mga tol, may pagkakataon na para pumasok yung mga may personal na interest din mga tol. Siyempre alam naman natin mga tol dito sa Pilipinas ay, talagang batuhan ng putik dito mga tol. Para mangibabaw ka lang 'no, para para matupad yung iyong pinapangarap o iyong inahangad. Which is, yung binabato mo ng putik, eh, talagang sabihin natin nagkasala noon at, may mga kahinaan ngayon, yun na yung ginagamit mo ngayon pambutas. Ito ang ipinahayag ng dating Pangulo sa ginanap na prayer rally kontra PI sa Davao City nitong linggo, January 28. Ayon kay Duterte, pangunahin ng mga nasa likod nito ay si First Lady Liza Araneta Marcos at House of Representatives Speaker Martin Romualdez na gusto umanong maging Prime Minister. Ang nangyayari ngayon, hindi ang People's Initiative, kung hindi by the people. By people. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos at kay Romualdez. Sunod-sunod ang maiinit na mga salita na binitawan ni Duterte. Kabilang na ang pagkakasangkot umano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iligal na droga. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung sa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente po. Nagbabala rin ito sa Pangulo na baka matulad ito sa kinahinatnan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
Sa mga hindi nakapanood ng reaction video natin kanina about dito 'no, about dito mga tol, ulitin ko lang sa mga hindi nakapanood ng reaction video natin kanina. Meron akong commentary 'no, dito sa sinabi ni President Duterte. Sabi niya kasi nung mayor pa daw siya ng Davao ay, pinakitaan siya ng ebidensya ng PIDEA 'no, drug watch list kung tawagin at nandodo'n daw ang pangalan ni PBBM mga tol. Nandodo'n yung pangalan, ibig sabihin kasama mga tol 'no. Pero noon 'yun nung mayor pa siya 'no. Hindi natin alam mga tol at walang nakakaalam kung magpahanggang ngayon, drug addict pa rin si PBBM 'no. Hindi natin sinasabing magpahanggang ngayon, pero sabi ko hindi natin alam. Ang hirap naman kasi nun kung ikaw ang presidente ng Pilipinas ta's yung PIDEA nasa watchlist ka 'no. Wala silang magagawa dun, di ka nila puwedeng anuhin na presidente ka, eh. Pero eto na nga mga tol, kung, pagpalagay nating noon, 'no, noon ay, drug addict si PBBM, which is noon yun, 'no? Kung siya ay nagbagong buhay na ngayon, hindi na nagma-matter yun. Dahil tulad nga ng sinabi ko sa isang reaction natin sa mga hindi nakapanood 'no, marami tayong mga hinahangaang artista, personalidad, yung iba nasa Senado, Kongreso, nagkukuwento ng mga dating pinagdaanan din nila yan, eh, 'di ba? Gumamit din sila, nasangkot sila sa mga ganyan. So kung nangyaring ganyan kay PBBM, naging addict siya dati, ginagawa niya yun sa sarili niya. Hindi naman siya nagperwisyo ng tao, hindi naman siya nagnakaw, di naman siya pumatay, di naman siya ah, nangharas ng ibang tao. O baga, wala siyang pinerwisyong iba, kundi sarili niya lang yung pinerwisyo niya. At kung nagbago man siya ngayon, hindi na tayo para sa humusga, mga tol. Wala na tayong karapatan para husgahan siya sa pagkakamali niya noon, 'di ba? Hindi sa kinakampihan natin mga tol si PBBM dahil wala nga tayong pinapanigang politika. Tulad nga ng sinabi ko, dapat hindi tayo nagiging diehard ng kung sino mang kulay mga tol, eh. Kasi come and go yan, eh. Magiging presidente ka ng 6 na taon, after nun alis ka na, bagong presidente na ulit yan, 'di ba? Halimbawa eto si President Duterte mga tol, gustong-gusto natin yan mga tol pagdating doon sa usapang war on drugs. Ayos na ayos talaga doon si PBBM ay si, ex-President Duterte. Pero nung usaping China, hindi natin alam dati na ganito na pala ginagawa ng China sa Pilipinas, ngayon lang natin nalalaman. Kaya masasabi natin naging sablay si President Duterte dun sa usaping China. At dito naman sa administrasyon natin ngayon, napaka-weak o very weak talaga ang approach ni President BBM naman sa usaping war on drugs. Kasi yung mga nagpataba ang addict na ngayon ano na, payat na ulit, eh. Alam mo yun, nakikita natin bumabalik sila, malakas na naman ang illegal na droga mga tol. Medyo naging mahina ang approach hindi pala medyo, naging mahina talaga approach ni BBM dito sa illegal na droga. Pero pagdating sa usaping, China, nagkakaisa diyan ang mga Pilipino mga tol. Nagkakaisa at gustong-gusto nila ang, approach ng military, ng administrasyon natin ngayon sa usaping China at soberanya natin mga tol, 'di ba? Pero eto, tulad nga nung sinabi ko, walang mga santo sa mga 'yan, 'di ba? Hindi sila mga santo mga tol. Mga tao 'yan nagkakasala. Kung si PBBM naging drug addict, si President Duterte naman inaamin niya marami siyang pinaligpit. Marami siyang, pinaligpit na tao, di pareho lang kasalanan 'yan mga tol, eh. Pareho lang kasalanan sa Diyos 'yan at pareho lang din kasalanan 'yan sa sangkatauhan, 'di ba? Pero ang, pinagkaiba siguro nila si PBBM kung naging, addict man siya, hindi naman siguro siya naging pusher. Kasi 'pag naging pusher siya, ayun talagang ano 'yun, marami siyang inapektuhang buhay nun, 'di ba? Marami siyang, nasirang buhay nun. Pero kung addict lang siya, sarili niya lang yung sinisira niya, wala siyang pinerwisyo, 'di ba? So yung batuhan nilang ganito mga tol, sana hindi tayo masyado nagpapaapekto. Dapat ang tignan natin kung ano yung performance nila ngayon sa kani-kanilang mga trabaho, 'no? Pero etong ginawa ni President Duterte ay isang, mitya ng isang malaking kaguluhan mga tol ngayon dito sa Pilipinas dahil talagang madi-divide ang ating division of nation, parang gano'n. So, anong masasabi mo diyan 'no? Tuloy natin 'to. Nung ako'y mayor, 'Yan. pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Ang tanong, nung presidente na ba si ex-President Duterte? Kasi alam naman natin,
matindi ang war on drugs niya mga tol, 'di ba? Marami siyang mga binanggit na mga general, mayor, congressman, basta marami siyang binanggit na nasa drug watch list niyang kapal, 'di ba? Nung presidente na siya. During his presidency, kasama pa rin ba sa listahan si BBM? Kasi ang binanggit niya lang dito mga tol is yung mayor pa siya. Pero hindi niya sinabi nung presidente na ako. Nasa listahan ka pa rin, 'di ba? Wala siyang binanggit na gano'n. Ang sinabi niya nung mayor pa siya. Alright, tuloy natin. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo o hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Mabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at magdugo itong panahon na ito. Yun ang matindi dun eh. Yung sinabi niya, it will divide the nation mga tol. At talagang alam natin mga tol, 'di ba, may mga DDS, merong mga loyalist kung tawagin. Yung dalawa talaga nagbabanggaan. Pero dapat mga tol, ito mga Pilipino, tayo mga Pilipino, magising na tayo sa katotohanan, no? Magising na tayo sa katotohanan. Walang maidudulot ang pagiging loyalist o pagiging DDS na maganda sa ating kabuhayan o sa ating bilang mamamayan. Dapat ang tinitignan natin is yung sarili natin bilang Pilipino, 'di ba? Hindi mga santo yang mga ina-idol natin, hindi mga santo yang mga tinitingnan nating mga politiko. Lahat 'yan ay may mga kakulangan din. Though may marami silang achievement, meron silang pero hindi dapat natin dini-discredit yung mga achievement nila. Meron tayong mga bagay na inikita sa kanilang ikabubuti ng ating bansa at meron din naman silang mga nagawa na hindi rin maganda ang dulot, no, sa ating bansang Pilipinas. No, palakpakan kapag okay, pero 'wag naman siya ng iduluhin pa rin o yung tipong, ipagwalang-bahala na 'pag may mga mali, 'no? Kasi yun ang problema sa maraming tao, dahil nga sobrang, loyal ka, diehard ka, minsan kahit mali na yung pasya, mali na yung tama, jina-justify pa natin, "Hindi, tama yan, tama yan." Alam niyo yung mga gano'ng mga bagay, 'di ba? So, tuloy natin 'to. Nanawagan din si Duterte sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na protektahan ang konstitusyon. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat, you should worry about the nation. Sa gitna naman ng isyu ng pagpasok ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas upang imbestigahan ang war on drugs ng Duterte administration, ipinaalala ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Pangulong Marcos na utang na loob nito sa kanyang ama, kaya nailibing sa libingan ng mga bayani ang namayapang si Pangulong Marcos Sr. Singilan na yan ng utang na loob mga tol. ICC, gusto lang yun ako na igawas na rin. Timan-in ninyo. Inyong amahan ra ba ipalubong sa akong amahan? Kana na lang yun unta. Pero wag gid ninyo. Oo na, ako. Maganda, personal lang yun eh. Mawad ang gibong respeto ninyo. Usap-usapan din Ako mga tol, yung ICC, tutol ako doon. Hindi para ipagtanggol ang Duterte, kundi para ipagtanggol yung image ng Pilipinas. Yun naman talaga yung reason ko doon eh. Though maraming iba na gustong papasukin ng ICC, di ba? May mga naririnig tayo ibang vlogger, di ba? Na gusto ICC para talagang mapanagot kung sino man yung may kasalanan. Ito, halimbawa, family Duterte. Huwag natin ipagtanggol daw ang family Duterte. Pero ito mga tol, kaya ayoko pumasok ang ICC rito. Hindi para sa mga Duterte, kundi para sa image ng Pilipinas. Kasi ang lalabas niyan, wala na tayong maayos na judiciary. Wala na tayong maayos
na nahukuman dito sa Pilipinas at kinakailangan na natin ang tulong ng ibang bansa, 'no? Ay hindi magandang image ang ipinapakita natin nun sa kabuuan, 'no? Yun lang, ang dahilan kung bakit para sa akin tutol ako doon sa, ICC mga tol. Kahit dun sa People's Initiative ni speaker kasi tulad nung sinabi nung iba, wala kasi siyang appeal. Usap-usapan din ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos sa pagtitipon. So andudun din 'no, si Senator Amy Marcos nandudun din sa prayer rally doon sa Davao at andudun din si VP Sara mga tol. So talagang 'no, wala na atang unity team talaga. Bago ang prayer rally, nasa Maynila ang Vice Presidente para dumalo sa bagong Pilipinas kick-off rally ng Administrasyong Marcos. So nandudun din si VP Sara ba lumagari 'no, nasa rin siya, nasa kick-off party din siya. Habang ang senadora ay hindi man lang umano sumipot sa pagtitipon ng kanyang kapatid. Malaki. Talagang 'no, may tutol din si, Senator Amy sa mga nangyayari ngayon siguro talaga at hindi siya sumuporta, hindi siya umattend doon sa event nung kapatid niya. Ang utang na loob namin sa inyo, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pamahalaan at sa 6 na taon na suporta ninyo sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagtataya, umabot sa mahigit 50,000 ang mga dumalo sa Dami. prayer rally sa Davao City. Diyos ang Okay mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balitang 'to mga tol? Tulad nga ng sinabi natin kanina 'no, stay put lang tayo mga tol 'no, abang-abang na lang tayo sa mga susunod na mangyayari. Talagang medyo matinding 'to, gulo 'to mga tol sa pagitan ng dalawang malakas na puwersa 'no. Bukod sa problema natin sa China, ito pa yung kailangan nating bantayan mga tol at, hindi natin alam kung ano magiging tugon dito ng administrasyon 'no, ng PBBM sa mga patutsada ni ex-President Duterte mga tol. Well, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.